Kaugnay ito, Senator Risa Hontiveros, totoo bang meron kayong insertion na 750 million Naku po. Sa inyong sa budget nitong taon na to? Hindi ako makapaniwala eh. Hindi ako makapaniwala na may flood control insertion si Senator Risa Hontiveros hanggang ngayon. Oo. Hindi ako makapaniwala kasi kahit na sinabi ko na sa'yo, kahit ako pa nagsabi. Parang mas gusto kong masakit naman yan, kumbachero. Sige, naniniwala na. Kaya hindi ako makapaniwala na meron siyang insertion. Baka ang... na flood control ha? Na flood control. Baka iniisip niya hindi, ano lang to. Yun ang ceremonial function lang ng opposition. Ganon, Tiveros. Hindi lang 750 million ang kanyang insertion. Sa flood control. Hindi. Sa buong budget, nasa 3 point, ano siya? Mahigit 3 billion. 3.01 billion. 1 billion. Tingnan ko na nga. Heto nga ho ang pag-uusapan natin mga kapatid. Natatandaan nyo ho ba si PhilHealth Queen? Natatandaan nyo po ba etong si Risa Hontiveros mga ka-update? Alam naman po natin yung hatred ho nila, yung sakit ng loob ho nila kay Pangulong Duterte. Mukhang bumabaliktad po ang kapalaran ng ating mundo. Kasi dito mga ka-update, si PhilHealth Queen PhilHealth Queen mga ka-update, may lumalabas hong budget insertion. 3 billion 30 million. Diba? Antindi ho mga ka-update umabot po ng 3 billion budget insertion. Hindi lang yan mga ka-update. Kaya ho pala sa agree lang na agree o parang medyo tahimik ho siya sa flood control project ng mga anomalya ng mga hinayupak na congressman na ito. Yung pala mga ka-update, meron din ho siyang dawit dito di umano 750 million pesos. Kaya mga ka-update, ang malaking katanungan dyan, ano na ang mangyayari kay Risa Hontiveros? Ano na ang mangyayari kay PhilHealth Queen? Noon pa lamang matindi na ho ang issue nitong si PhilHealth Queen. Ngayon lumantad na ang katotohanan na meron ho siyang 3 billion and 30 million pesos budget insertion. Diba? Yung pinanggigigilan po natin yung mga ibang senador, dyan pinanggigigilan po natin yung mga nadadawit. Siyempre yung mga Pilipino pag nakikita, magagalit ho yan. O ngayon, turo ho sila ng turo ng kung sino-sino. Isa pa pala itong si Risa Hontiveros na kadawit. Diba? Sinabi na po ng etong si reporter na to, sinabi niya hindi siya makapaniwala. PhilHealth Queen nga yan. Noon pa lamang matindi na issue niya. O ngayon, flood control projects pa. Kaya pala parang tahimik ko siya mga ka-update Gumagawa na naman pala sila ng paraan para hindi sila madawit. Kaso lalabas at lalabas talaga ang katotohanan mga ka-update kung saan matindi 750 million pesos sa flood control, 3.30 million 3 billion and 30 million sa budget insertion. Kaya nakakapangilabot po yung bait-baitan netong si Risa Hontiveros na ipinapakita niya nga naman mga ka-update dito sa kanya mga followers na mga dilawan din. Malinis yung intention niya sa ating bayan. Pinapakita niya mga update na malinis at tapat siya nagsiservisyo. Pero ang katotohanan, lalantad ho yan. Lalo na pag pera. Pag pera yung usapin, lilitaw at lilitaw ho yung mga baho nito. Lilitaw at lilitaw yan. Yung pinanggigigilan mo si Pangulong Duterte na kontra ka sa sa house arrest, ayan, bumabalik ho sa inyo. PhilHealth Queen. Ang Freedom March. Yeah, that Freedom March. So, in-invite na pupunta doon. First, sa kabilang grupo, they did not give an answer. Tapos, nag-show up sila kasi yung isang kagrupo nila nagsabi, magpakita na lang tayo para sabihin, nandun tayo. That is it. And then, na hindi naman kami dumano sa grupo nila, so naghahanap sila ng mga volunteers. So, I volunteer myself na, sige, pwede naman ako mag-volunteer sa inyo, next event, something like that. So, we put up like a group. Isa ko sa mga head security.
kasi 5 kami noon na head security na mag-a-assist kasi nga may mga VIP daw na darating, something like that. So I assign as security. Yung time na yun that I remember, that's before birthday of VP Sara, is May 24 na umuulan, bumabagsak ng ulan. Siya, as a security, nasa labas lang kami. So, the next day, nagkakasakit, inuubo, sinisipon. Tapos yung narinig namin background, galing sa grupo nila, wala kaming mga kwenta. So sabi ko, ganyan pala ang way magpapasalamat ngayon dahil sinabihan ako ng wala akong kwenta. Yung may isa pa akong kasama, yung taga-UK, sinabihan din siya na out ka na sa group for the next event kasi wala kayong makwenta yung mga security mo. Yun yung magkasabi ng isa sa mga grupo nila. Sabi ko, this is the way na pala ngayon para magpasalamat. Hindi man lang alam nila yung mga tao namin, yung mga hinakot namin ng mga volunteers, nagkakasakit, inuubo, sinisipon kasi nabasa ng ulan. Tapos sasabihin pa lang nila na walang mga kwenta. So, doon kami parang nasaktan. So, the next event, hindi na kami sumali kasi tinanggal kami as a volunteers. So, sila na yung nagpaplano, sila na yung group chat, hindi na kami kasama sa group chat, sila na yung nagpaplano, doon nag-start yung parang, yun na ba talaga? But anyway, ang goal lang naman kasi dapat ni attorney on that time is magkaisa yung dalawang grupo. Kasi nagawa naman yun nung March 23. Yeah, it was a successful event. Yes. Okay. Yeah. So, nakita namin. So, gusto ko siyempre, at least kailangan marinig din ng taong bayan ng mga boses ninyo. Dahil wala din naman kayo mga vlogger talaga. It just so happened na nangyari yung kaguluhan the other day. Mag-fast forward na ako. So, ang pinilit natin, no? Ayusin kayo, alam nyo yan. Pinilit natin lahat. Ayaw talaga. May kanya-kanya talagang eksena. Kaya nga, even yung event nyo nung September na supposedly confirmation of charges ni Tatay Digong. Di ba, sunod-sunod yung event ninyo, ayaw nilang sumama, hindi rin kayo in-invite. So talagang magulo na talaga kasi talagang may eksena sila. Pero I know that for a fact na willing kayo makisa. Pero yun na nga, based sa iyong statement, even nung May pa, ay, sinasabihan na kayo na wala kayong kwenta sa kabila ng volunteerism ninyo na hindi naman kayo bayad, alam ko yan, at nagdag-absent kayo sa trabaho, and, so fast forward tayo dun sa event, kung paano talaga nag-trigger itong kaguluhan na ito. So alam na natin na may faction tayo, alam yan ng ating mga manonood. Pero pwede naman tayong magsama sa isang ground na hindi tayo nagbabardagulan o hindi tayo nagmumurahan, right? So, ang pagkakaalam ko kasi punta ako kay Den, na Friday ba yun? Anong araw yun nung pumunta ka na may bit-bit ka na Marcos Rizal? Actually, yun yung 200 days ni PRRD. I think as far as I can remember, that was Saturday. Saturday? Yeah. Okay. So, Saturday. So, pumunta ka doon, of course, as a supporter, di ba? Dahil 200 days na ni PRRD sa Duterte Street. So, dalhin mo kami doon sa kwento dahil ito yung antik, yung pinanggalingan na mag-bit ka na Marcos Rizal na ang nakita mo, na-witness mo. Ano doon ka ba, Jessica, noong time na yon? Wala. O si Den lang? Si Den. So, si Den, na na-witness mo, na may dala kang Marcos Rizal, may dala kang flag, may dala kang megaphone, at wait mo. Pwede mo ba ako kami doon, na pagpunta mo doon sa Duterte Street, sino-sino yung mga tao doon? So, ganito ang nangyari. That was Saturday and we have an appointment in the morning na mag-apple picking sana. But then it was canceled. So, sabi ko, merong 200 days si PRRD ngayon. Why not pumunta ako para, yung wala kaming na-cancel yung appointment namin. So why not travel there instead para makatulong sa kanila or kasi we need numbers, 'di ba, in every event that we do. So as usual na late ako kasi nakatira kami sa malayo sa Dahig. So that was around an hour and a half. So pagdating ko pagdating ko sa pag-travel namin, pagdating namin sa ICC court, around 3 ata or 3:15, sabi ko, bakit wala nang tao dito? Sabi ko, asan na ba yung kasi
while nagta-travel kami, nanonood din ako kasi tinitingnan ko kung nandyan pa sila, kung sino ang mga tao. So yun, ang nangyari, sabi ko, ay hindi pwede na ma-zero ako, pupunta ako doon sa Duterte Street kasi if kung natapos sila doon, I know na most of the people really wants to go to the Duterte Street. So pumunta kami and then I decided na why not mag-start ako mag-vlog. Sige nga, mag-start na nga ako mag-vlog kasi I have been pushed by different people na sinasabi nila, oh, andyan ka na sa Netherlands, andyan ka na, malapit ka na sa Hague, bakit hindi ka na mag-vlog? Ganito, ganyan. I've been hearing that since 6 months ago. Pero sinasabi ko, huwag na kasi, Diyos ko, ayaw ko nga mag-vlog kasi yung parang nahihiya ako, tapos alam mo naman kung may ginagawa kang nag-o-organize ka, hindi ka masyadong natutulog, madami kang kinakausap, sabi ko, hindi ko na kayang mag-vlog. So, there are people that can do that better than me. So, sabi ko, bigyan niya sa kanila. So, it's like task division, yung sort of task division. So, sabi ko, and then I realized na mga kaibigan ko, na nagte-text sila sa akin, sabi ganito, ganyan, tapos sabi ko, ang hirap naman isa-isa ko pa sila replyan, yung parang nakakapagod. So sabi ko, ay mag-vlog na ako. So I started doing the live. Nung Saturday. So sabi ko, sabi ko sa vlog ko, ay, andito kami, fresh na fresh, andito sila, sabi ko, uy, pumunta pala ako doon, tapos wala na kayo. So I went here and then they welcomed me. Then mga tao doon nag-say hi din ako. But I stayed on the left side kasi I also don't want na yung parang mag-gate crash. So I was just on the side and I was telling the people, hi, this is in response to the fake news that has been circulating online in regards to the interim release application of PRRD. Please be guided that this needs to be this is awaiting for a decision by the ICC. So wag natin silang pangunahan, and if you are really a Duterte supporter, you should also help other Duterte supporters to tell them that, or you can post it in a social media platform that hindi to totoo. You have Google, it's free. You can always search it kasi mag-a-appear naman yun siya, and yung mga redacted version ng ICC. So I was there, and then while I was there, dala-dala namin ang megaphone. First, ang megaphone. Dala-dala namin ang Philippine flag. Marcos resign na signage, which was here earlier, and the other side. So, sabi ko, I haven't seen anyone having the Marcos resign. So, sabi ko, ay, hindi pwede to. So, dapat, we keep the narrative going, and then, sabi nila parang may na-misplace yung flag nila. So sabi ko, let's use the flag, and then may megaphone kami. Use the megaphone kasi wala na kasi yung sound system nila. So sabi ko, sige ko, gamitin natin kasi may short program doon. And then the lady was there, she was talking, and then she called me, and I even told her, oh my God, baka sabihin niyo ako mag-gate crasher ako dito, ha? Kasi gusto niya akong pagsalitain. So, sorry? Go ahead. Yeah, go ahead. Yeah, go ahead. Yeah, sorry. Minute ko lang si Jessica. Okay, may music siya. Go ahead. So, ang nangyari, sabi ko doon, and then I was interviewing other people because I had this gimmick. I had this gimmick in my mind, which is, sabi ko, organic Duterte supporter. So, sabi ko, okay, let's start with the organic Duterte supporter because people would be glad to associate with organic Duterte supporters. And I actually had a content with that, and I told people na if you're really an organic Duterte supporter, dalawa lang ang basihan sa akin. So that's my opinion. Sabi ko, diba? That's my opinion. So let's move to the let's continue. So nagsalita ako, and then so everything was okay, and people were saying hi, and mafe-feel ko talaga yung heart ng Pilipino na kahit malayo magta-travel talaga para pumunta lang sa Duterte Street. Yung very receptive kasi ako na tao. So I was talking to them, why do you support Duterte? So we have organic DDS insight. Why do you support Duterte? Where do you come from? And what is your wish to the what is your wish for the Philippines, and what is your pinaka-important is what is your message to Bongbong Marcos, which is
Marcos Marcos resign. resign. I had that sign. And Okay. the vloggers that were there, they were also saying, let me borrow. So they were also taking pictures and then posting it online. So that's a very, very, very good optics that the narrative we need to continue to bring PRRD home, free Duterte now, Marcos resign. So Okay. that pinaka-importante siya. And then Okay. we went home. Okay. And then- so during the time, can I interrupt you? So during the time, nung first time ka na nag-vlog, di ba, I believe nagkaroon ng parang na-surprise yung, yung team Alpotera because of that Marcos resign signage. Can you, tell us kung papaano mo nasabi na sila ay na-surprise? Kasi parang may nakita akong mga video na parang napilitan lang sila na magsabi, oh, ayan na, nagsalita na kami ng Marcos resign na, sira na ang narrative nyo. So ano ang kwento doon? Ang kwento doon, this will connect sa moving Doon sa forward. Doon sa kaguluhan. So ganito ang nangyari. So that was my opinion kasi that was my own opinion kasi impression ko yun nakita ko yun sa mga tao na medyo parang sino Yung to reaction siya? nila. Parang ganon ba? But I'm not saying Yung vloggers doon, yung mga nagbida-bidahan na galing ng Pilipinas na nangharas sa inyo, na na-shock, yun yung impression mo, the way, yung body language nila, tama ba? Na na-surprise sila na may Marcos resign. I actually did not know those people and I am not naming people kung sino yung na-shock kasi hindi ko sila maaninag kasi pero I can sense na parang sino siyang yung parang ganyan, and then I can also see people na parang ang talim-talim ng paningin sa akin. So sabi ko, sige lang, kulang tayo kaya hindi ako pumasok masyado doon lang ako malapit sa yung trash can kasi ayoko din sabihin na bida-bida ka dyan ka na naman. So I was actually just beside the fence, inside, but very close to the fence kasi hinahawakan ko ang phone ko. And then I was also doing live. So yun, so I think that's my opinion or that's how I perceive it. Pero I'm not saying si ganito na-shock siya, I'm not saying that. Sabi ko lang yun ang general impression ko. Okay. So dalhin mo kami doon sa nang hamon ng face off. Saan kasi nabasa ko rin 'yon sa post ni Rodi Bolilit na hinamon ka nila ng face off. So ano ang kwento doon sa face off? So ano na 'yon? Papaano? Okay, ang kwento kasi sa face off na 'yon, Rodi Bolilit, I'm gonna call you out kasi pinahamak mo ako. It was a private conversation when sorry. Let me moisturize my throat. Okay. So I'm gonna call you out, Rudy Bulilit. I don't know him personally. That's a Facebook page. Okay. And he texted me kasi nakita niya yung live ko. So he texted me, "Oy, kumusta doon ganito ganyan?" And then verbatim ko na lang para hindi tayo spokes ganun. Para fair din naman kasi hindi ako nang aaway ng tao, pero pag ako ang inaway at ako ang dinuro-duro, ay good luck. So ito, ang sabi ko sa kanya, "Hi Rudy, they didn't really expect my presence yesterday. Nobody knows I was coming yesterday. I just turned up and I can see that they are quite shocked." Okay. Yung nanglaki ang mata at sabay bulungan. Which is, yun ang general impression ko. Okay. So wala ka palang pinangalanan. So nag-react lang pala. Hindi ko naman sila kilala kasi. Okay. Then after that, pinost ni Rodi Bolilit pala yan. Oo. Tapos sinabi ko kasi, it was sort of, I hijacked their event kasi nagdala kami ng megaphone and Marcos resign. And then, so yun na, and then, ito din si Rodi Bulilit, hindi ko din siya kilala. So I was being honest kasi sabi ko, Rodi Bulilit, so PRRD to na page. So yeah. I was being honest, confident din ako kasi hindi naman ako ganun I'm not a special person. So hindi naman ako ganun kasikat. So sabi ko, sige, go. And then when I woke up in the morning, I just saw na, oh my God, sino tong bakit may nagtatag na sa akin, nagsisend na sa akin ng
huy, ganito pala ang si Rudy So- Bulilit, ganito, ganyan. So, may-message ka, ako magja-jump in ako. So, sige. may-message ka nitong tinatawag nilang veneer vlogger, veneers. Tinatawag nilang yung bully dun sa inyo, ng mura dun sa inyo. So, may-message ka, tama? Tama. Pero ang una niyang ginawa is he posted in my Facebook page, which is the Then Got Politics. So, Ano sabi niya? sabi niya, ito ang pinost niya sa comment. Sabi niya sa akin, guni-guni ko lang daw ba ito at stupid ba daw ako? No one was shocked when you were there. We were eating when you arrived. Actually, I didn't recognize you not until I asked someone kung sino yung baklang mahaba ang buhok pero may beard and mustache pa. Then I was informed na ikaw yung nag-viral na interview. And wait, that was only clout, nothing more, nothing less. That's why I approached you and thank you for your bravery when you were interviewed by Reuters. Sorry to burst your bubble, but just in case you are unaware, we've been shouting Marcos resigns about event we attended. We were there with Mayor Baste and blah 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 blah. And then he said, "Stop with your delusion, Akla. Stop sowing intrigue. We are here to show our support to PRRD without solicitation, just like what Maharlika et al. Are doing. Hindi lang kayo ang supporter. Sige, balik ka sa Monday and face me. Thanks." So, after he posted that in the comments, he screenshot the comment. He sent it to my personal Facebook account, and then he added, kung talagang matapang ka, balik ka sa Monday, face me. Dalhin mo si Harry Roque and mag-live tayo sabay-sabay. So I was like, where is this coming from? So let me explain. So, asshole talaga. Kasi unang-una, kung titigan mo yung message din mga kababayan, tama ka, it's your opinion. Hindi ka nag-mention ng names doon sa message mo kay Rudy Bulilit. So, inassume niya na siya yun o sila yun. So, ngayon, tapos ididadamay pa si Harry Roque. Pero alam mo kasi hindi naman nabago sa grupong ito na magdadrag sila ng mga taong wala namang kinalaman na dahil, maybe they're inggit or gusto talaga sirain si Harry dahil yan kasi ang mission nila to destroy Harry Roque. So, okay. So, kaya pumunta ka doon, di ba? Nung nabasa mo yung message na yun, ano naging feeling mo? Anong naging plan mo? Actually, I was so shocked kasi sabi ko, PI, ano na bang nangyari dito? Yung parang kakasimula ko palang away na. Yung parang, oh my goodness, I'm not prepared for this. So sabi ko, PI, did I put myself in trouble? So I looked back into the conversation and I realized na I actually didn't do anything na nakasira sa event nila. It's just that they are very angry with the word hijacked, which is kung i-define natin ang hijacked, it is actually an act of taking control. To seize control of something or an event. But then, ang nangyari kasi, yung parang, ewan ko ba kung matalino ba talaga sila o hindi, yung parang sarcasm kasi yun. So, hijacked with love. Or hijacked in a good way kasi I went there. In a good way, like you brought the flag. So, hijacked in a good way and then hijacked with love. Kasi, paano mo siya na literal na hijack kung gusto ko sang i-hijack, I should have called them out in the middle of their event na manggugulo ako, but no. I provided and I supplied the megaphone para sa short program. Nagdala ako ng Marcos Resign signage at saka yung flag namin. And I, for one of those people there, really made sure that the narrative of Marcos Resign will never be forgotten. Kasi importante yan ang pinaglalaban natin, ang kalayaan ni PRRD, hindi lamang ni PRRD, kundi ang kalayaan ng Pilipinas. Because we're being hostage by this family Marcos. So, we were not only scammed once, but twice. Yes. So, moving forward, so nag-decide ka na pupunta dun sa araw ng kaguluhan, right? So, nag-decide ka na pupunta ka. I think I saw video
with you and spokes Harry Roque. Magkasabay ba kayo ni Harry na pumunta doon? Sabi ko, yun na. So, yun na ang nangyari. So, hindi, ano ko pa yung, sinentralize ko pa sa self ko, internalize ko pa, sabi ko, ano ba, yung may nasabi ba akong mali or sabing ganon? So, sabi niya, di ba doon na dalhin mo si Harry Roque, tinext ko si Spokes. Sabi ko, Spokes, what am I gonna do? Kasi parang ayoko kasing awayan nila ako. So, sabi ko kay Spokes, pwede mo ba akong samahan? Or pwede ba sabay na lang tayo pumunta? Kasi So somehow, mayroon ka rin yung pag-aalinlangan. Yes. Na parang naisip mo ba? Kasi meron na kasing mga sinabi sila in the past sa akin, no? Nakaduduraan ako, lalamukusin yung mukha ko, ganyan-ganyan. So I don't know if you're aware. So parang yun ba yung, parang somehow nagdadalawang isip ka na, not na ipapahamak mo si Spokes, pero parang, ano lang ba, parang kumpanyo na since si Spokes ay talagang kilala naman ng supporter ni Pangulong Duterte, to avoid o para ang nasa isip po ba during that time na para hindi ka nila awayan, at least may nakita silang respetadong tao, yun ba yun? Isa yun sa mga reason. At pangalawa, ayaw ko din mag-isa na pumunta doon kasi baka i-bully nila ako or sakta nila ako. I'm just the only one. Wala akong kasama. So, mas mabuti na din na magsama tayo ng mga taong makaka-witness para fair din. Kasi sila, magdadala din naman sila ng witness. Di magdala din kami ng witness. And after all, we're PRRD supporters. Yeah. So yun, sabi ko, Spokes, samahan mo na lang ako. Kasi kasi of course, ayoko talaga makipag-away kasi sabi ko, this would really derail our PRRD movement kasi I have been silent for the past 6 months. Yeah. If you will go to my Facebook, to my personal Facebook account, I never posted any shit. I never posted any away. I never posted any intrigue or whatsoever. I kept my mouth shut since March 2025. Kasi ayoko magsimula. At saka sabi ko, I don't want to play your game. I choose not to play your game. Even na may isang tao dyan na nung sinisiraan talaga ako sa online which is very aggressive. So sabi ko, sige lang, dadating ang araw na dadating tayo dyan, but sabi ko, I can still wait and I can still shut my mouth para lang dito. Kasi grabe ang respeto sa PRRD. Kasi ayoko talagang masangkot sa mga away-away kasi nga, yung Diyos ko, yung parang andito ako sa Europa, makikipag-away pa ako. So, sabi ko, that's not worth it. So, okay. So, sorry to cut you off. So, si Jessica naman, kasi nakita ko nag-viral kasi yung video mo, no? Na na-capture mo, no? Sa'yo ba yun? Na-capture mo yung talagang pagduro-duro dito kay Charlene? Sa'yo ba yung video na yun? Sa live na attorney. Sa live na attorney. So, anyway, ikaw nakita kita doon. At, hindi ka naman, bago ka pumunta doon, kasi usual naman na, I know na hindi ka pumupunta doon everyday. Kapag wala ka ng trabaho, or, di ba, yun naman, kasi I was with you guys, na hindi naman kayo araw-araw pumupunta doon, kasi may mga trabaho kayo. Hindi kayo jobless. Yes. Hindi kayo jobless. Tatlo, dalawa na iba doon, na araw-araw na doon, kasi jobless sila, pero they can afford business class, they can afford mga designers and everything. You know what I'm talking about. So ikaw naman, Jess,